Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo mga kababayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Umpisa na po natin mga kababayan, ito po, komentuhan po natin yung usap-usapan na po ito sa social media. Yung pagiging weak leader at strong leader mga kababayan. Ito po, tingnan po natin at panuorin at pakinggan kung sino po ang weak leader at strong leader sa ating bansa, lalong-lalo po sa pagiging commander-in-chief. Ito po, pakinggan po natin ang Malacanang dahil daw po ang tanong po rito ng media, wala na raw po ang bagyo, saka palang umaaksyon ang Pangulo. Pakinggan po natin itong katanungan at napakarami pong katanungan, lalong-lalo po sa paghihirap po ng ating bansa. Ito po, pakinggan po natin ang Malacanang. Never worked. Hindi naman po nagkaroon ng briefing ang Pangulo. Everyday naman po siya Umpisahan po natin. Ito po. Tanong ka lang din po kasi may mga netizens na nagtatanong kung bakit ngayon lang nagpatawag si Presidente ng situation briefing sa NDRRMC considering nakalabas na raw po yung bagyo. Ano po ang paliwanag ng palasyo dito? Kahit hindi naman po nagkaroon ng briefing ang Pangulo, everyday naman po siya nakikipag-usap dito at nagmo-monitor. So ngayon lang po siya pumunta po doon pero hindi po ibig sabihin po noon hindi po siya nagmo-monitor ng sitwasyon sa ating bansa. And then, ma'am, yung sa hunger po, ma'am, sabi ng SWS, tumaas from 16.1 nung June, ngayon tumaas yan ng 22%. So, despite nga yung effort ng government, meron tayo sa DSWD and meron din tayong 20 peso na rise from DA, parang yung hunger, ang laki ng tinaas niya, more than 5%. Ano po ang paliwanag ng palasyo? Huwag natin kalimutan na sunod-sunod ang kalamidad naranasan ng mga kababayan po natin. Ito po ay nakaapekto po ito sa patuloy po na pagtatrabaho ng ating pamahalaan, lalong-lalo na po ang DSWD para po maipababa ang hunger rate ng bansa. But ito po mga survey na to ay makakatulong naman po at ito naman po ay ikukumpara at ibabangga din po sa data na nakukuha mismo ng gobyerno. At tandaan po natin hindi naman po tumitigil ang ating pamahalaan sa mga programa tulad ng mga walang gutom program, special feeding program, SIL, at yung binanggit po natin kahapon na tungkol sa mga kahirapan. Kaya po siguro naranasan natin to because of the calamities na sunod-sunod. Hindi po isa sunod-sunod po yung nararanasan natin. And then, another survey, ma'am, yung sa Okta naman, sabi bumaba pa rin yung trust and performance rating ni Pangulo despite nga yung effort nga na linisin yung government at yung ongoing investigation ng ICI. Ano po ang paliwanag natin dito? Pero nandun pa rin po, yung majority po ay nandun pa rin po yung kanilang trust sa ating Pangulo. Sabi nga po natin, ano man ang numero, mataas mababa, at hanggat nagtatrabaho ang ating Pangulo at ang gobyerno para sa taong bayan, tuloy-tuloy pa rin po at hindi po tayo maaapektuhan ng anumang pong numero. Ang lang din po kasi may mga netizens na Yan po mga tambay, ang pahayag po ng Malacanang sa ang tagapagsalita po na tinatawag na garbage in, garbage out ng Vice President mga tambay. Vice President Sara Duterte. Yan po ang pahayag po mga tambay. Kahit naman daw po wala ang si BBM, mga bayan, at wala na ang bagyo, ay nakamonitor naman daw po. At syempre po, ang tumataas na bilang ng mga Pilipinong nagugutom, ay meron naman daw pong programa ang pamahalaan po ng binagawang Pilipinas kontra sa tagutom o sa nagugutom. Pero, napakarami pong gutom, mga kababayan. At pakinggan po natin ng dating administrasyon po. Pakinggan naman po natin si dating Pangulong Duterte kung paano po siya mag-handle at mag-shoulder po ng ganitong sitwasyon ng mga bagyo. Ito po, pakinggan po natin si dating Pangulong Duterte. Of the Philippines Joint Task Force National Capital Region simula kaninang umaga para tumulong sa mga lokal na pamahalaan sa ginagawang rescue operation sa mga binahang lugar gaya ng Marikina, Rodriguez o Montalban, Rizal at Caloocan. Sa inilabas na pahayag ni AFP Chief of Staff General Gilbert Gapay,
Bukod sa mga water search and rescue team, nag-deploy na rin sila ng mga rubber boats at trucks. Naka-standby na din ani ang kanilang air asset na agad na i-deploy sa Marikina at Rizal pag medyo nabawasan ang malakas na hangin. Tuloy-tuloy din ani ang ginagawa nilang koordinasyon sa mga LGUs, MMDA at iba pang national government agencies, lalo na sa mga critical areas. Sa Bicol at iba pang lugar sa Southern Tagalog, nag-deploy sila ng 126 disaster response unit, kabilang ang nasa 1,000 trained and equipped personnel, 150 mobility assets, 7 rubber boats at 6 na air assets. Nagsasagawa naman aniya ng clearing operations ang Northern Luzon Command sa Ilocos Norte, partikular sa Pagudpod dahil sa naitalang mga landslide. Kumilos na rin ang PNP Special Action Force para sa pagre-rescue sa mga binahang lugar sa Metro Manila, Rizal, Bicol at Occidental Mindoro. Maging ang paglilinis sa mga nakahambalang na puno sa Sipokot, Camarines Sur. The AFP has deployed over 6,800 personnel in the different regions. Next slide, please. And these are also augmented by the deployment of our air assets from the Philippine Air Force. We have, next slide, we have actually deployed 27 of our aircrafts, including the 11 Black Hawks, which were very, very helpful in the rapid damage assessment and the relief operations that we executed from Cebu to the different islands. And most of these aircraft have been flying daily, and some have been performing 2 to 3 sorties every day just to maximize the transport of supplies. Next slide. These are the total number of goods transported, and we also facilitated, as quoted earlier, the evacuation of stranded tourists from Siargao, numbering 324. Next slide. 15 of our naval assets were also deployed, including the biggest ship that we have, BRP Tarlac. This is LD-601, which is actually now back here in Manila after performing one sortie, bringing to Cebu a boatload of supplies and materials. Next slide. So we were able to transport over 1,400 tons through our naval assets. So this is the summary of the resources being deployed. This includes also 769 land assets, our trucks, military trucks, transporting supplies from the different ports to the different destinations. Next. And the total number of stranded tourists and individuals evacuated, and the tonnage and volume of supplies being transported. Next. Aside from employing the personnel in the affected areas, we... Nakita niyo po mga tambay, lahat po ay pinagagana po ni dating Pangulong Duterte. Lahat po ng asset, mga bayan, lahat po, militar, kapulisan at LGUs ay pinagagana po ng gobyerno para po makatulong ang lahat. Lahat po, pati po ang asset ng gobyerno ay lumalabas po sa sakuna. At ang dating Pangulong Duterte din po, pagka po nadidelayed ang pagtulong ng gobyerno, ay humihingi po ng pasensya at patawad sa mga Pilipino. Sa panahon po ba ngayon, nangyayari po ba yon? Sa mga kapalpakan, nangyayari po sa bansa ngayon? Lalong-lalo po sa pagtugon? Humihingi po ba ng patawad at kapalpakan ang gobyerno ngayon? Hindi po ba wala silang nagagawang mali? Lagi pong tama't may katwiran po sila sa lahat ng bagay. Lalong-lalo po pagka nagsasalita ay ang
tinatawag na garbage in, garbage out. Ito po ang mga tambay. Nagsorry po ang dating Pangulong Duterte sa Palawan, sa probinsya po, dahil na-delayed ng konti at sinabi po ng dating Pangulong Duterte kung bakit po na-delayed ang pag-response po nila noong mga panahon na yon. Ito po ang dating Pangulong Duterte. Ano lang po na natin, medyo nag-commercial lang po. Ano yung ko lang po mga kababayan. Ito po. Pinangunahan ni Pangulong Duterte ang ceremonial distribution ng relief assistance para sa mga nasalanta ng Bagyong Odette sa lalawigan ng Palawan. 100 milyong piso umano ang ilalaan ng national government sa bawat probinsya na nasalanta ng Bagyong Odette. Sa harap ng mga taga-Palawan, nagsorry si Pangulong Duterte sa anyay mabagal na pagtugon ng tulong ng national government sa mga labis na naapektuhan ng bagyo. Mag-apologize muna ako. Maghingi ako ng tawad na napatagal ang response sa gobyerno. Sa totoo lang, hirap rin kami dito sa itaas because of the so many places scattered around at malalayo, island for island. Sinabi rin ng Pangulo na kahit holiday season ay lilibutin nila ang mga lugar na nasalanta ng Bagyong Odette. Magtatrabaho pa rin ako at marami akong pupuntahan yung mga lugar na gutom yung tao, may sakit na at hindi nakakain yung sa mga maliliit na mga sityo dyan sa bukid. Kailangan mapuntahan yan. Samantala, aabutin ng mahigit 2 bilyong piso ang naging pinsala sa lalawigan ng Palawan, partikular na sa bayan ng Rojas, Taytay, San Vicente, Araceli at Kalayaan. Patuloy naman ang pagpapadala ng mga relief goods mula sa Metro Manila patungong norte ng lalawigan upang agad na maihatid sa mga pamilyang nawalan ng tahanan at mga nasa evacuation center. Nangako naman ng tulong ang Pangulo upang makapagsimulang muli, lalo na ang mga nawalan ng tirahan at pangkabuhayan dahil sa Bagyong Odette. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko. Nakita niyo po mga tambay, ang dating Pangulong Duterte ay marunong pong humingi ng tawad pagka siya po ay nade-delay o yung kanyang response po ay hindi po agad natatanggap ng ating mga kababayan noong mga panahon na yon. Pero po sa panahon ngayon, mga kababayan, napakahirap po kasi never po nagkakamali po ngayon ang nakaupo ngayon. Hindi po ba? Kaya nga po nagkaroon po ng comparison ang mga Pilipino, lalo-lalo po pagka dumarating po ang sakuna. Dito po nila sinasabi po ng ating mga kababayan ang tunay na strong leader at ang tunay na weak leader, mga kababayan. At ibalik tanaw din po natin yung sinasabi po ni Yusek, mga tambay. Ito po sinasabi naman ni Yusek nung panahon po na hindi pa po siya Yusek, mga tambay. Isa po siyang vlogger na abogado. Ito po ang pananaw niya sa pinagtatanggol niya po, mga tambay, na kailanman ay hindi po nagkakamali sa panunungkulan bilang Pangulo. Napakarami pong ginagawa daw ng kanyang Pangulo. Pero nung hindi pa siya Yusek, ito naman po ang sinasabi niya, mga kababayan. For July 24. So it's so sad na nangyayari ito sa panahon ni PBBM. So I hope, di ba, sana ito makita ni PBBM. Daan ng korupsyon. Yes, I agree. Ang MIF oras na makuha niya ang kopya ng bill. Ay talaga? Siyempre kasi... teka lang, hindi niya nababasahin? May pirma na lang siya basta-basta? Urgent nga. Urgent. Oo. Urgent. So it's so sad na nangyayari ito sa panahon ni PBBM. So I hope, di ba, sana ito makita ni PBBM. Daan ng korupsyon. Yes, I agree. Ang MIF. Yan po mga tambay, ang daan daw po ng korupsyon. Pero hindi po yan nangyayari sa panahon ngayon. Wala po tayong maririnig kay garbage in, garbage out na ganyan po ang kanyang pananalita sa kanya pong pinagtatrabahuhan ngayon. Napaagaling na po ang kanyang Pangulo, mga tambay. Ito pa po isa, mga tambay.
ang sinasabi pa po niya. Ibalik tanaw po natin. Oras. Ronaldo, let me come to you. Unrest. Sandali lang po. Ito pa pala, nakalimutan ko. Nawala pala. Asan ba yun? Hindi ko na makita, mga kabayan. Okay, tingnan natin. Nasaan na? Sandali lang po. Hindi ko makita na Nawala na po yata. Hanapin ko na lang po mga tambay. Mauubos ang oras natin. Pero yan po mga tambay, ang sinabi po ng garbage in, garbage out na tinatawag, no, hindi pa po siya USEC, mga bayan, ay talaga nakikita po ng garbage in, garbage out ang malalang korupsyon. Pinipirmahan, hindi binabasa, mga kabayan. Yan po mga kabayan, nangyayari na po ngayon sa ating panahon. 3 taon na po natin nakikita kung paano po mag-response ang nakaupo ngayon. Alam nyo po yan, hindi naman po tayo bulag. At alam din po natin, pare-parehas po tayong buhay mga kabayan, kung ano po nangyari sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Kung paano po siya mag-handle at mag-shoulder ng mga kalamidad. Hindi po ba lahat po ng klase ng kalamidad ay naranasan po ng dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Nandiyan pa ang gyera. May gyera pa sa Marawi, hindi ba? At ang napakalaking problema pang naranasan natin noon, COVID. Hindi po ba? Ang pandemya, COVID. Hindi po ba? At isang damukal din pong bagyo, pagbaha, pagputok ng bulkan, at napakarami din pong lindol. Hindi po ba? At napakarami rin pong problema sa korupsyon. Hindi po ba? At mga pulburon lord, mga addictus milyon-milyon, at mga oligarko na napakarami pong pansasamantala o panamantala na hindi nagbabayad ng tamang buwis at utang sa gobyerno na nasingil. Hindi po ba? At nabawasan po ang mga magnanakaw na mga politiko ng 6 na taon. Hindi po katulad ngayon, mga kabayan. Kaya nga po nagkakaroon ng comparison ang taong bayan na ganito lang po ang nangyayari po sa panunungkulan nila. Pinababango lang po at pinagaganda lang po ang kanilang panunungkulan gamit po ang tinatawag na garbage in, garbage out ng Vice President. Itinutuwid lang po ang napakaraming kapalpakan at korupsyon pagka nagsalita na po ang garbage in, garbage out, mga kababayan. At syempre, ganun din po ang media. Hindi na po sinasalag ng media ang katotohanan. Hindi po ba? Pag nagsalita na po ang garbage in, garbage out, ay paniwalang-paniwala na po ang malalaking media sa ating bansa. Hindi po ba? Umano. Ganyan po katindi. Kaya nga po, kalat na kalat po sa ating bansa at kasama po ang ating mga kababayan sa buong mundo na mga OFW. Naranasan po. Kaya nga po pinag-uusapan, napakahirap na sitwasyon natin sa binagoong Pilipinas. Dahil nga po, sinasabi po ngayon ang nagiging dahilan po kaya ganito tayo kahirap. Naghirap na po tayo, napakahirap na po ng pinagdaanan nating kalamidad, pero sa pagtugon po ng gobyerno ay lalo pa tayong nahirapan at unti-unti tayong pinapatay, lalong-lalo po sa pag-shoulder at pag-handle nila ng sitwasyon, pagtulong at paggawa. Wala tayong nakitang malalaki at ginamit po lahat. Lahat ng asset ng gobyerno ay ginamit at kumikilos lahat. Magmula po sa kapulisan, kasundaluhan, at lahat po ay gumagalaw, pati po ang mga secretaries, USEC, undersecretary, mga LGUs, gumagalaw po at nagtutulong-tulong para po ang problema ay malutas at mabilis pong masolusyonan at lalong-lalo po mabilis maibalik ang mga nasira po at nasalanta ng bagyo o lindol man o sunog man. Hindi po ba? Yan po ang strong leader na naranasan po natin sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. Kaya po ngayon, ano sinasabi nila? Ang pamahalaan po ngayon ay sinasabi pong
weak leader daw po umano. Kaya yan po mga kabayan, nakakalungkot ang nangyayari po sa ating bansa. Nakakamiss lang po. Mamimiss mo talaga yung paglilingkod ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, na hindi po natin dinadanas sa ngayon. Ngayon po, wala na yung bagyo, saka pa lang po kikilos mga kababayan. At sasabihin po, nakamonitor naman daw po si BBM. Pero walang nakikita po ang taong bayan na kumikilos po ang sandatahang lakas. Kumikilos po ang ating mga kapulisan na tumutulong. Kumikilos po lahat ng LGUs. Kumikilos po lahat ng mga sekretaris para po gumalaw at tumulong. Hindi po ba? Nakita po ba natin yan na mahigit 3 taon? Ang pagkakaiba ng weak leader at ng strong leader. Kaya po napakasarap po na makabalik po ang mga Duterte sa panunungkulan po sa ating bansa. Ayaw na po natin maranasang muli. Naranasan na po natin ang ganito na naman. Bumalik na naman po tayo sa dati. Ito po ang mga isinusuka nating paglilingkod. Isinuka po natin yung mga ganitong klaseng paglilingkod. Napakabagal. Kurap. Sobrang pamumulitika. Walang naitutulong na maayos sa lipunan. Hindi po ba? Kahirapan, taggutom, bagsak na ekonomiya, malalang korupsyon. Napakalaki na naman ang problema sa mga adiktus, mga pulburon lord na handyan pa makakaliwa. Hindi po ba? At ang korupsyon ng mga magnanakaw ng mga politiko, lumala na naman. Kaya nga po, nakakalungkot lang po na dinadanas na naman natin yung mga panahon na isinuka na natin ay nakabalik na naman at mas lalong lumala dahil nagsama-sama na po lalo sila. Dumami ng dumami at naging ano po nangyari nung nagsama-sama na? Naging sindikato na ang nangyari. Sindikato na po mga kabayan. Umano ang nangyari po. Yan po mga kabayan na ating kinumentuhan at mamimiss po talaga natin ang pagiging strong leader ng Pangulo. Kisa po sa nararanasan natin na sinasabi ng ating mga kababayan, ito na ang pinaka-worst at pinaka-weak na naging leader sa kasaysayan daw ng ating bansa. Umano. Nakakalungkot po. Maraming salamat po mga tambay. Tiis-tiis lang po tayo. Talaga pong hindi po tayo pinagpala mga tambay. Ang ating bansa hindi pinagpala at hindi po nasundan ang magandang nasimulan ni dating Pangulong Duterte. Nadali po tayo, nabudol po ang mga Pilipino umano. Salamat po sa nagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At thank you rin po mga kabayan sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Shoutout po Tatay Nick ng Canada, kay Ma'am Nancy Lumampaw, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RKR, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arfel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, si Eric Hershio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, si Bay Chichiyoko. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. At yung dalangin at panalangin po natin mga kabayan sa ating bansa na sana po ay mawakasan na po at matapos na po sa lalong mabilis ang pahirap po na ginagawa po nila, lalong-lalo po ang mga pagnanakaw po nila sa ating bansa ay matapos na po sa lalong mabilis. Sana po'y dinggin po ang ating mga dasal. At ganun din po ang ating panalangin sa pamilya Duterte na sila po'y maingatan, ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte na mailayo po sila sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas po siya sa lalong mabilis. At ganun din po ang ating dasal at panalangin po sa ating pong buong sambahanan at kasama na rin po siyempre po tayo mga kababayan na ipanalangin po natin na tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan.
Thank you po mga tambay. Tiis-tiis lang po at ingat-ingat po. At syempre po yung panalangin po natin sa Kabisayaan, sa mga naapektuhan po ng malawakang pagbaha at napakalakas na bagyo. Sana po ay maibsan po ang kanilang pinagdadaanan, lalo-lalo po ang kahirapan po ngayon. Ay sana po ay magkaroon po ng aksyon. Hindi po kakayanin na opisina ng Office of the Vice President ang lahat po ng sinasabi pong tulong. Kailangan po talaga ng national. Sana po ay kumilos po. Lahat po sana sila ay kumilos. At maawa naman po sila sa mga kababayan natin na nasalanta. Thank you po. Ingat-ingat po tayo mga kababayan. Bye-bye.